Also today on Kababayan LA, we are giving away free tickets to the Orange County Fair. We'd like to treat you to a free summer outing with the whole family. And so later on in the show, stick around because we're going to give you the details to our ticket giveaway contest for that. Magandang hapon mga kababayan. My name is Janelle Sawyer, kababayan here in Los Angeles. It's a Thursday, and I'd also like to remind everyone, bukas po, Biyernes, make sure you tune in for Toyota Care Tips for Us, brought to us by Southern California Toyota Dealerships Association. Of course, Southern California Toyota, they make life easy for us. 24-hour roadside assistance, and that's free. Also free Toyota Care. It's maintenance of the car for 2 years. And we have more information for you tomorrow on Kababayan LA. Meanwhile, it's Thursday afternoon on Kababayan LA. Makipagchismisan po tayo mula sa Pilipinas. Eugene Assis, maagang gumising para sa atin for Pinoy Insider here on Kababayan LA. Hello and welcome to Kababayan LA. Yes, good afternoon dyan, Janelle, at magandang umaga sa amin lahat dito. Medyo sad news ang ating ibabalita ngayon at ito nga ay pinangungunahan ng pangyayari sa ating comedy king na si Dolphy, Janelle. I know we talked about that a little bit last week. Ano na ba ang kondisyon ni Mang Dolphy ngayon? Sumailalim siya sa dialysis kahapon at medyo bumuti naman ang kanyang kalagayan. At kanina ng hapon ay nakapagsalita siya ayon sa ilang informante natin nang basbasa siya ng pare ay nakapagpa siya. Pero ayon sa kanyang anak na si Eric ay talagang critical din ang kalagayan ng komedyante, Janelle. Linawin natin para dun sa mga hindi nakakaalam, no? Ano ba ang nagiging sakit ngayon ni Mang Dolphy? Actually, matagal na yung sakit ito, yung tawag nating chronic obstructive pneumonia disorder. At ito ay matagal na niyang iniinda, kaya lang talagang nung nakarang 2 Saturdays ago ay nagpadala na sa ospital dahil nga nahihirapan na siyang huminga. Nung pagdating niya sa ospital, medyo lalong lumala ang kanyang kalagayan dahil nagkakaroon na nga ng tinatawag na sepsis, yung nalalaso ng kanyang dugo. So, sinabi ng doktor na kailangan sumailalim siya ng dialysis. At ito nga ang kanilang ginawa kahapon, Janelle. At pumuputok naman ngayon ang social media sa Facebook at sa Twitter na mga panawagan para ipanalangin si Mang Dolphy. Very beloved. Of course, we all know he is the king of Philippine comedy. But I know meron pa tayong isang kasama sa industriya na kailangan din ng prayers. Oo, kailangan din ng prayers ngayon ng ating mahal na director na si Mario O'Hara, na natuklasan man nung 1 linggo na may leukemia. So ngayon, nasa ospital siya, bagamat ayaw naman sabihin ng kanyang mga kamag-anak kung saang ospital, pero sumasailalim naman siya ng tinatawag din nating chemotherapy. Ano ba ang mga ano bang mga pelikulang dinirect nitong si Direk Mario O'Hara? Naku po, magaling ding artista ito kasi napanood din siya doon sa Tinimbang ka Ngunit Kulang at doon sa Tubog sa Ginto. At bilang director naman, napakagaganda na kanyang mga ginawa tulad ng 3 Taong Walang Diyos, Condemned, Bulaklak na sa City Jail, at Bakit Bughaw ang Kulay ng Langit, na kung natatandaan natin ay lahat Nora Honor style lahat yan. And classics talaga of Philippine cinema. Yes. You know, this just reminds us that life is too short to be sad and to quarrel at makipag-away sa ibang tao. Kaya leading up to our second news naman, last week we reported yung alitang Amalia Fuentes at Annabel Rama. Ngayon naman nasasangkot na si Rufa Gutierrez. Ano bang nangyayari? Ang nangyari, dinumanda rin ni Amalia to si Rufa Gutierrez ng libel at nagharap na nga sa hearing itong dalawa nitong nakaraang araw at ang balita namin ay nag-isnaba ng dalawa. At ito si Rufa hindi nga nagbigay ng pahayag sa mga preso, wala kami nakuhang masyadong pahayag mula sa kanya. Samantala yung kanyang ina naman na binigyan ng warrant of arrest, si Annabel Rama, ay binawi naman ng korte. Kaya medyo masaya ngayon si Annabel Rama at malungkot naman si Nadia Montenegro na siyang nagdemanda naman kay Annabel. Ano ba yan? Puro mga demandahan. When you talked about that last week, kasama ata si Bianca Gonzalez, but I know that Bianca had apologized. Ano ba nangyari? Yes. Swelto na siya. Medyo, yun nga, nag-apologize na kay Amalia, pero kasama pa rin siya sa demanda. Yun nga lang, siguro medyo
gagaan ang sentensya sa kanya kumbaga. Alright. Chris Aquino, talagang kilala naman natin si Chris. Masyadong makulay ang kanyang buhay, especially her love life. What is new on that department? Pagkatapos ng kanyang annulment kay James Schaff na alam naman natin na tapos na, ay parang nangako siya sa kanyang sarili na hindi muna siya iibig. Actually, yung mga nalilig sa kanya, romantically, katulad nila Senator Chis Escudero, ay sinabi niya na hindi naman totoo lahat ng mga yon. At sa isang interview namin sa kanya, sinabi niyang as of now, parang ang feeling niya, ayaw na muna niyang ma-inlove. Parang ever, sabi niya ever. Pero alam naman... Tama ba yun? Never ever, Eugene? Never ever. Pero alam naman natin ang ugali ni Chris. Minsan, ito ngayon parang sala sa init, sala sa lamig. Pero alam mo naman ang kanyang ugali na minsan yung mga sinasabi niya, hindi rin nangyayari in the future. Kaya sinasabi nila, never say never. Dahil paminsan, kakainin mo rin yung mga sinasabi mo. Tsaka Eugene, di ba, malungkot ang buhay pag walang love. Oh, yan nga. Talking about experience, di ba, Janelle? Ganun, biglang pati napunta sa akin. Pero malungkot din ang buhay dito sa Amerika, lalo na kung walang Pinoy Insider, because Pinoy Insider gives us the latest in Philippine show business. It's very entertaining. Eugene is actually the editor-in-chief mula pa sa Pilipinas. Thank you so much for joining us today. Thank you very much, Janelle. All right, maraming salamat. More power to Eugene, more power to the family of Pinoy Insider. And we have more news, more fashion, and more entertainment for you when we return on the show. Don't go away.